Well, totoo naman 'di ba? Obvious ba? Minecraft Hardcore na kung saan ay kapag namatay ka ay hindi ka na makakabalik pa. Which mean, mababaliwala lahat yung pinaghirapan mo. Wala kaming pakialam! So ngayong video ay susubukan ko mag-survive dito sa Minecraft Hardcore. At kapag namatay ako dito, ay ayoko na. I'm here to tell you right now, we don't care. So dito nga ay pinapangalanan ko na yung word natin. At ewan ko kung pwede na ba tong pangalan. Kasi wala akong maisip na iba eh. Pwede na! At pagkatapos, agad ko na tong create para naman makapagsimula na tayo. A few moments later. So di ko nga inaasahan na magsuspawn tayo dito sa Cherry Biome. Oh my God! So agad na nga akong bumaba para makakuha na tayo ng wood. Baka naman makapag-grind na tayo. So pagkatapos gumawa ako ng pickaxe at gumawa na ako ng bato. So gumawa na nga ako ng stone tools at pumatay na ako ng sheep. Baka naman makagawa na tayo ng bed. Pagkatapos, agad akong gumawa ng bed para naman makatulog na tayo. Day 2, kinuha ko yung mga pumpkin na nakita ko dito. So, dito nga ako magbibuild ng bahay. Malapit sa spawn. Kasi, di ko pa yun nagagawa. So, kumuha na nga ako ng mga wood para makabuild na tayo ng bahay. A few moments later. So, dito nga, nilalagay ko na yung mga gamit ko. Baka naman makasimula na tayo. So, nag-respawn point set ako dito. Kahit di naman kailangan kasi nasa hardcore world tayo. So, dito nga ay unti-unti ko nang nilinisan dito. Kasi dito tayo magtatayo ng bahay. Kahit maliit lang na bahay, okay na. So, dito nga ay hinihintay kong magabi kasi matutulog na ako. Kasi ang plano ko is gawin ko yung bahay kapag umaga. Kapag gabi, matutulog muna ako. Diba? Big brain. So, pinagpatuloy ko nga yung paglilinis. Baka naman malaki yung space natin. So, dito nga ay gumawa ako ng dalawang chest. Baka naman mailagay natin yung mga gamit natin. Ano ba to? Boses ko. Pasensya na. So, inilagay ko nga dito yung mga gamit natin na hindi pa naman natin kailangan. At pagkatapos, ay pinuntahan ko tong cave na nakita ko kanina. Kasi may nakita ko ditong code. So, nakakatakot pumasok.
So, kinuha ko muna tong coal na isa. At agad akong umalis. Baka naman makagawa tayong ilaw. May lawan natin sa loob. So, agad akong gumawa ng torch. Baka naman mailawan natin dun sa loob. Kasi sobrang dilim. So, bumalik nga ako. Baka naman mailawan natin dito kasi dito nagsaspawn yung mga zombie. At may nakita nga ako ditong isang zombie. So, bigla akong umatakas kasi wala pa naman tayong shield. Pero, may nakita ako ditong iron. Diyan sa may coal. Nakita kong isang iron kaya hindi muna ako umalis. So, yeah. Dahan-dahan ko nga tong kinuhang iron tsaka coal nang hindi namamalaya ng zombie. So, habang kinukuha ko tong coal ay biglang lumabas yung zombie. Nakita ata tayo. Kaya pinatay ko na lang. Baka naman safe tayo. So, pumasok ako dito kasi sobrang dilim. Inilawan ko saglit kasi nag-respawn talaga yung mga zombie kapag walang ilaw. So, umatas nga ako saglit baka kunin tong natira ditong coal tsaka iron. Katapos ko makuha yung coal ay agad kong kinuha yung iron katabi ng coal. Akala ko isang iron lang pero isang vein pala. Love na love talaga ako ni Mojang. Katapos ko makuha yung iron ay agad kong pinuntahan yung nakita kong coal dito. Kasi wala lang. Trip ko lang. Well. Pinatay ko naman tong zombie. So, kinuha ko yung coal. Yung patuloy ko pala kunin yung coal dito. Baka makaalis na tayo. Later. So, lumabas na nga ako dun sa cave. At ininit ko na yung mga natin. Nakuha ang iron. At pagkatapos, linuto ko rin yung mga natin, food natin dito. Baka naman di tayo magutom kaagad. Diba? Laging handa. Pag may bagyo, laging handa. So, tinignan ko yung araw. At palubog na. Paggabi na. So, habang hinihintay to, kinuha ko na yung mga nalutong iron. At agad akong gumawa ng shield. Baka naman di na tayo mamatay. Sana hindi tayo mamatay. Diba? Kapag namatay tayo, finish na to. Yeah. May shield na tayo. Di na tayo mamamatay. So agad kong kinuha yung mga natira. At hindi ko alam kung anong gagawin ko. Siguro gumawa ako ng pickaxe. So gumawa talaga ako ng pickaxe dito kasi ito yung pinaka-importante. Gumawa rin ako ng sword baka naman malakas-lakas yung damage kapag laban tayo. So kinuha ko yung natira. Kinuha ko na rin pala yung ng mga nalutong food dito. Habang hinihintay tong malutong iba. So naisip kong lutuin yung mga yung iba pang hindi pa luto. At may tira pa tayong 4 na iron. So gumawa ako ng boots baka naman may extra protection tayo. Yeah. Hindi na talaga tayo nito mamamatay. So natulog na ako. Baka naman makagawa na tayo ng bahay.
Gumawa ako ng maraming torch para naman makakapag-caving na tayo at kumuha ng maraming bato kasi kailangan natin ng bato. So kumuha na ako dito ng bato, dinimolish ko to. At napadpad ako dito sa cave. So dahan-dahan akong bumaba para naman makita kung magandang cave ba to or isa tong pangit. Wala namang pangit na cave, 'di ba? So iniilawan ko nga yung paligid para naman makita natin, ay makita ko yung yung paligid syempre. At pagkatapos kinuha ko na tong copper dito kasi wala ng iron. At umakyat na nga ako para naman mailuto ko na tong copper at makagawang armor. So lalabas na nga ako sana dito, kaso gabi pala at bumalik na lang ako para magstay dito. So naisip kong magstay dito at hintayin mag-umaga. Tomorrow. So naluto na nga yung mga copper na niluto ko. At pagkatapos gumawa ako ng copper armor syempre. Gumawa ako ng mga kulang kong armor. Gumawa ako ng chest plate, pantalones, tsaka helmet. Yeah. Full set na tayo. Hindi na tayo neto mamamatay. Angas. Yeah, boy. Yeah. So, lumabas ka na nga ako dito kasi kanina pa ako dito at yung bahay natin hindi pa na umpisahan. Day 5 na, oh. So, bumalik nga ako sa cave para maghanap ng iron kasi kailangan ko makagawa ng stone cutter. At ang stone cutter kailangan ng iron, kaya binaba ko tong cave na to. Nakala ko maliit pero ang laki pala. Dahil cave diver tayo, dinive ko to pababa. I mean, binaba ko tong cave na to kahit na delikado. Ang sikip. So binaba ko to para lang sa iron. Kasi kapag walang iron, walang stone cutter, kailangan na kailangan ko talaga. So ang bumungad nga sa akin dito isang creeper. Pero isang iron din akong nakita dun sa gilid. So tuwang-tuwa na ako nito kasi makakagawa na tayo ng stone cutter. So di ko muna kinuha kasi inilawan ko muna dito sa baba at malawak nga. Akala ko talaga maliit lang to, malawak pala. So agad ko tong kinuhang iron na to baka makaalis na tayo dito sa cave. Akala ko isang iron lang pero marami pala. Love na love talaga ako ni Mojang. Hindi ako pinapabayaan. So dali-dali ko na nga tong kinuhang iron para naman makaalis na tayo dito. So umalis na nga ako dito. Paakyat na sana ako nung makita ko mukhang paggabi na. Hindi ko sure kaya kinuha ko muna tong coal. Wala namang yun nung connect ng coal. So tinignan ko sa taas, makyat ako, tinignan ko kung paggabi na ba at na-realize ko paggabi na pala. So agad akong bumalik para naman magtago dito at hintayin ulit
na mag-umaga. Takot kasi ako eh. Sobrang takot ko. Tumago muna ako dito. The next day. So, lumabas na nga ako dito kasi day 6 na at hindi ko pa nagagawa yung bahay ko. Sobrang hina ko naman. Joke lang. Mabagal lang talaga akong magawa ng bahay. So, dito nga ay kinuha ko ng yung mga stone ko. At ginawa ko tong magandang stone. Hindi ko alam yung pumasok sa isip ko. Kung bakit ganito yung gagawin kong bahay. Ako, siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumalaw. So, iniilawan ko nga yung paligid ko dito para naman walang mobs na mag-spawn dito sa bahay natin. Malapit sa bahay natin. Pwede na! So, dito nga ay ginagawa na natin yung bahay natin. Ha? Ay, ginagawa ko na pala yung bahay ko. Siguro tama na to. So, ipagpapatuloy ko na lang to sa next episode. Wait lang. Tulog muna tayo. So, gaya nga ng sinabi ko, pagpapatuloy ko to sa next episode. So, pagpasensyahan nyo na pala yung kanina. Kasi, tinamad na ako mag-edit eh. So, see you guys sa susunod na episode. Bye-bye.